Julius Randle nababayaran na ang pagkuha ng Wolves sa kanya. Cleveland Cavaliers, patuloy ang hot streak. Sumisikat na si Ty Jerome. At totoong sekreto ng Warriors sa tagumpay, inamin ni Kerr, Lindy Waters balik rotation. Hindi hinayaang mag-overtime ni Julius Randle ang laban ngayong Lunes. Sa halip, pinabagsak ng forward ng Minnesota Timberwolves si Josh Okogie at nag-shoot ng buzzer beater na nagpabaliw sa target center. Nagawa ni Randle ang isang perpektong 3-pointer bago tuluyang maubos ang oras nitong araw para dalhin ang Timberwolves sa panalo kontra Phoenix Suns 120-117 sa Minneapolis. Matapos niyang makuha ang inbounds pass na may wala pang 3 segundo ang natitira, nalagpasan niya si Okogie na nadulas sa itaas ng arc at naipasok ang kanyang step back shot bago siya tumakbo papunta sa kabilang dulo ng court. Nagtapos si Randle na may team high na 35 puntos at 7 assists sa panalo. Ang last shot niya ang kanyang ikalimang na ipasok na 3-pointer ng araw. Si Randle ay nasa kanyang unang season kasama ang Timberwolves ngayong taglagas matapos siyang i-trade doon kapalit ni Karl Anthony Towns na lumipat sa New York Knicks noong Oktubre. Si Randle, 29-year-old, ay nasa ikatlong taon ng kanyang 4 na taong kontrata na nagkakahalaga ng $117 million. Nag-average siya ng 24 points at 9.2 rebounds last season for the Knicks, kung saan nakuha niya ang kanyang pangatlong All-Star nod at tinulungan ng koponan na umabot sa Eastern Conference Semifinals sa ikalawang sunod na taon. Hawak ng Suns ang lead sa halos buong araw sa laban na ito. Mayroon silang 10-point lead. Pagpasok sa halftime at nagkaroon pa ng mahabang stretch kung saan hindi nakashoot ang Timberwolves ng kahit isang field goal sa halos 4 na minuto sa kalagitnaan ng ika-4 na quarter. Ngunit matapos ang 4-point play mula kay Randle na nagbawas ng lamang sa 5 puntos, tinapos ng Minnesota ang laro sa isang 13-5 run para makuha ang panalo na may 3-point lead. Nanguna si Devin Booker para sa Suns na may 44 points, 7 assists at 6 na rebounds. Nag-shoot din siya ng 6 of 13 from the 3-point line. Dumagdag si Grayson Allen ng 18 points off the bench. At nagtapos si Tyus Jones na may 13 puntos at 11 assists. Patuloy pa ring wala ang star player ng Suns na si Kevin Durant dahil sa injury sa binte. Si Okogie ang pumalit sa kanyang pwesto. 9-5 this season, ngunit natalo sila sa 4 sa kanilang huling 5 laro. Nag-ambag naman si Anthony Edwards ng 24 na puntos sa panalo para sa Timberwolves na ngayon ay may 8-6 record this season matapos ang kanilang ikalawang sunod na panalo. Nagdagdag din si Donte DiVincenzo ng 15 puntos mula sa bench. Ang laro nitong Lunes ang natatanging home game ng Minnesota sa 6 na sunod-sunod na laban. Susunod nilang haharapin ang Toronto Raptors sa Canada sa Biyernes. Sa ibang balita naman, sumali na ang Cleveland Cavaliers sa listahan ng 4 na kamanghamanghang team sa NBA na nagsimula ng kanilang season na may 15-0 record matapos talunin ang Charlotte Hornets 128-114 nitong Lunes. Sa panalo nakasama ng Cleveland ang 1948-49 Washington Capitals, 1993-94 Houston Rockets na may parehong record at 2015-16 Golden State Warriors 24-0. Lahat ng 4 na kuponang ito ay umabot sa NBA Finals sa kanilang mga season. Ngunit tanging ang Rockets lamang ang nakapag-uwi ng kampyonato. Hindi naglaro ang leading scorer ng Cavs na si Donovan Mitchell na nagpahinga ayon sa NBA Injury Report. Sa unang 14 na laro ng Cleveland, nag-a-average si Mitchell with 24.6 points, 42% shooting from the 3-point range. Pinalitan ni Ty Jerome si Mitchell sa starting lineup at ipinagpatuloy ang maganda niyang laro na dating mula sa second unit, nag-record ng 24 points, 4 for 7 from the 3-point range, and 8 assists. Napakaganda ng laro ni Ty. Deserve niya ito, paliwanag ng coach ng Cavs na si Kenny Atkinson bago ang laro. Buong tiwala kami sa kanya. Nagbibigay din siya ng dagdag na ball handler para sa amin. Sa ngayon, pinapakita niya ang husay sa parehong opensa at depensa. Pinangunahan ni Darius Garland ang Cavs na may 25 puntos at 12 assists. Naka-powder blue City Edition uniforms, malakas ang simula ng Cavs. Nagtala ng 38-28 lead in first quarter sa likod ng 10 puntos ni Jerome.
Pumasok ang Cleveland sa halftime na may 72-59 lead. Sa kabuuan, tumira ang Charlotte ng 52 beses mula sa 3-point line at tumama ng 39%. Bagamat ang bagong pinagmulta ng NBA ng $100,000. Dahil sa paggamit ng anti-gay na salita sa isang post-game interview, pinangunahan ni LaMelo Ball ang Hornets na may 31 points at 12 assists, 5 for 15 from the 3-point range. Sinundan siya ni Miles Bridges na may 19 na puntos, 8 rebounds at 8 assists. Nag-ambag naman sina Josh Green, Brandon Miller at Grant Williams ng tig-15 puntos para sa Charlotte na bumagsak na sa 5-8 record this season. Haharapin ng Cavs ang pinakamahirap nilang kalaban sa unang 15 laro ngayong season sa Miyerkules kontra sa 11-3 Boston Celtics sa TD Garden. Nagkita ang dalawang team noong playoffs nung nakaraang season kung saan nanaig ang Boston sa Eastern Conference Semifinal Series. Ano sa tingin nyo mga kaibigan, magpapatuloy kaya ang Cavs? Sa kabilang balita naman, dalawang dahilan kung bakit nanalo ang Warriors sa 10 sa kanilang unang 12 laro ngayong season ay magkaugnay dahil parehong bunga ito ng positibong pagbabago. Ang pinakahalatang dahilan ay ang muling pag-aayos ng roster. Idinagdag ng General Manager na si Mike Dunleavy at ng kanyang mga kasama sa front office ang tatlong veterano, sina Kyle Anderson, Buddy Hield at DeAnthony Melton. Ang resulta ay isang pangkalahatang pag-angat ng kalidad. Hindi gaanong halata ngunit kasing halaga ang muling pag-aayos ng coaching staff. Kinuha ni head coach Steve Kerr ang veteranong coach na si Terry Stotts para mas pinuhin ang opensa at si Jerry Stackhouse, isang dating NBA player na naging coach para ayusin ang depensa. Parehong naging magandang karagdagan sina Terry at Jerry, sabi ni Kerr nung linggo pagkatapos ng ensayo. Minsan kailangan mo ng bagong dugo sa roster at minsan kailangan mo rin ito sa coaching staff. Kailangan mo ng ibang boses, kailangan mo ng ibang karanasan. Si Stotts, 66, ay isang 4-year starter sa University of Oklahoma at may 42 taon ng karanasan sa coaching sa iba't ibang antas, kabilang na ang pagiging head coach ng Portland Trail Blazers sa loob ng 9 na season hanggang 2020-21 season. Samantala, si Stackhouse, 50-year-old, ay isang All-American mula sa North Carolina bago napili bilang number 3 overall pick sa 1995 NBA Draft. Matapos ang 18 season NBA career na may 2 All-Star appearances at nagtapos nung 2013 season. Nilalaro namin ang parehong opensa at depensa, sabi ni Kerr. Nasa top 5 kami sa parehong kategorya, maraming manlalaro ang ginagamit at lahat ng pumapasok ay nagdadala ng enerhiya. Para sa isang coach, ito ang parang holy grail. Hindi ako maaaring maging mas masaya sa dalawang taong ito sa kanilang kahalagahan sa akin at sa aming koponan, sabi ni Kerr tungkol kina Stotts at Stackhouse. Hindi lang ito tungkol sa X's and O's o kung anong mga plays ang tinatakbo namin. Ito'y tungkol sa kultura, sa angkop nila dito, sa kanilang dagdag dito, pati na rin sa vibe, pagkakaibigan at pakikipagtulungan. Pareho silang kahangahangang mga coach at lagi kong inaasahan na makasama sila at makatrabaho araw-araw. Ang Golden State Warriors ay kasalukuyang wala ang kanilang starting shooting guard na si DeAnthony Melton habang nagpapagaling ito mula sa ACL sprain. Kakapili pa lang kay Melton bilang panimulang guard ni Steve Kerr katabi ni Steph Curry nang magtamo siya ng injury na nagresulta sa paglalaro lamang ng 2 laro bago na sideline. Sa pagkawala ni Melton, ipinasok ng Warriors si Lindy Waters bilang panimulang shooting guard. Isang update mula kay Anthony Slater ng The Athletic nitong Lunes ang nagbigay ng magandang balita kaugnay ni Waters at ang kanyang kalagayan matapos ang isang nakakatakot na pagkahulog sa kaliwang tuhod. Si Lindy Waters ay nakaiwas sa anumang seryosong injury matapos ang nakakatakot na pagkakahulog sa kanyang kaliwang tuhod kamakailan ayon sa aking impormasyon. Isinulat ni Slater sa X, hyperextension lang. Ito'y magandang balita para sa Warriors dahil si Waters ay naging isa sa mga pinagkakatiwalaang depth player ni Kerr. Bagamat hindi siya bahagi ng rotation sa simula ng season, nagamit ni Waters ang kanyang mga pagkakataon dahil sa mga injury ng iba at malamang na patuloy siyang makakakuha ng regular na minuto habang wala si Melton. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.
go.